So what's up guys, pag-usapan natin ngayon yung about sa lagutok sa right side crankcase ng motor natin. Para sa mga naka-manual at mga naka-semi-automatic na motor, so kadalasan nagkakaroon ng lagutok dito pag medyo may edad na yung motor natin So ngayon babaklasin natin tong motor na ito para ipakita ko sa inyo yung mga posibleng dahilan ng mga lagutok na naririnig nyo dito sa right side crankcase. Yan, yung motor nga pala na ito is semi-automatic na kinonvert sa fully manual. So yan, kaya wala na siyang clutch bell, wala na siyang primary clutch housing, na-convert na sa manual. So Kawasaki Fury 125 ito. So ngayon babaklasin natin ito lahat, papakita ko sa inyo yung mga parts na madalas dito nagkakaroon ng lagutok pag medyo may edad na yung motor natin. So ito siya guys, sa fully manual na motor guys, yan yung mga rebates na yan lumuluwag agad dito sa clutch housing. Kasi yan lahat itong clutch housing ang lahat ng sumasalo ng pressure galing sa crankshaft guys Yung power ng piston, yan ito lahat ang sumasalo Kaya ito ang madalas sila tamaan, nagkakalog agad. Pwede yang ipare-rebate ulit, pahigpitan yung rebate, pero kung may tama na talaga siya, palit na ng clutch housing. Yan, ito isa rin ito dito. Yan, yung untog-untog na yan ng mga clutch lining dyan sa clutch housing. Nagkakaroon yan siya ng kanal, lumalalim siya. So lumalaki yung space niya, kaya pag pabigla-bigla nating pagsilinyador, nagkakaroon siya ng lagutok na narinig natin na malakas kasi mayroon na siyang space, mayroon na siyang buwilo pag tama niya doon. Yan nagkakaroon na ng kanal dyan. Pero kung hindi pa naman ganun kalalim yung kanal niyan, so okay pa yan gamitin, walang problema yan. Ito lang yung sa clutch housing, yung alog lang sa clutch housing talaga, kailangan yan siya mahigpitan ulit kasi pag biglang kumalas yan, delikado. So yan guys, ang pinaka reason ng lagutok sa mga manual na motor kasi yan ang nagsasalo lahat ng lakas ng crankshaft, yung clutch housing. So kung mahina pa naman yung lagutok na naririnig nyo guys, okay pa yan, huwag nyo lang ibirit-birit ng pabigla-bigla yung motor, pwede pang gamitin yan. At ito nga palang sa gear na ito yung tinuro ko sa previous video ko, yung about sa pag-retract nitong spring. Yan, sa mga semi-automatic na motor, kailangan i-retract siya ng ulit bago siya isalpak doon ng sabay, para may pwersa siya, hindi siya magkaroon ng space doon sa ngipin niya. Yan, para wala siyang alog. So yun na nga guys, yung clutch housing ng manual na motor mas madaling masira kaysa semi-automatic na motor, kasi ang semi-automatic mayroon pa siyang primary clutch. Ito kasi naka-convert na to sa manual, kaya nag-alog na agad kasi binibigla-bigla pag throttle. So kapag semi-automatic kasi dumadaan pa sa primary clutch bago niya itapon yung pwersa galing sa crankshaft papunta doon sa clutch housing, kaya hindi na siya ganun kalakas yung impact. So may previous video ako about sa lagutok na nagagaling sa primary clutch. At ito naman guys, kung naririnig yung lagutok sa right side crankcase ng motor nyo guys, is hindi lang basta lagutok, parang medyo squishy siya na medyo crunchy. Check nyo na rin to guys, baka ito ang may tama, yung mga side bearing sa may right side crankcase. Yan, check nyo itong bearing nito kung may bawas, may tama, alugin nyo itong shaft. Yan, kailangan mahina lang yung niya, alug nya, kasi kung malakas na yung alug nyan, yung sa dulo nyan mayroon pa ang stick bearing, baka yung stick bearing nun durog na. Kung malakas na yung alug nyan, yun, sobrang ingay na rin yan, delikado pa mapudpud yung shaft, dulo ng shaft. Yan, alug-alugin nyo lang, kailangan mahina lang. Kung may alug man siya, mahina lang masyado, dapat kailangan buo pa yan, walang bawas yung bulitas. Mas check nyo rin yung sa crankshaft guys, ito yung pinakamaingay talaga pag nasira yung side bearing ng crankshaft. Yan, check nyo rin kung malog, kailangan walang alog yan yung sa crankshaft. Yan, ito sa loob nyan is malaking bearing. Pag yan may tama, sobrang ingay. Kasi pag hindi lang basta lagutok yung ingay na naririnig nyo, overhaul na yan. Kailangan check nyo ng mabuti para di pa dumami, lumala, marami matamaan. Siyempre guys, hindi na natin patatagalin yung video natin So please don't forget to subscribe and click the notification bell para sa sunod pa nating mga video. Always ride safe.